po si Marites Comilla, 56 years old, nakatira po dito sa Tagaytay City. Nung hindi pa po ako nagkakasakit, wala naman akong libangan talaga, kundi sa bahay. Saya na ako kasi napagsisilbihan ko ng ayos ang aking pamilya. Yung unang naramdaman ko, hindi ako makakain. Konting isang kutsara lang na kanin na isusuka ko. Talaga pong pag naririnig kong kumakain yung pamilya ko, sabay-sabay nga kami. Pumupunta na ako sa kwarto, umiiyak. Isang buwan akong bedridden, di rin po nakapasok ang asawa ko kasi siya nag-aalaga sa akin. Nung nagkaroon ako ng sakit sa gallbladder, bumili ang asawa ko noon ng food supplement, pero ganun pa man, hindi pa rin nawala. Kaya pinilit ko na kahit ako'y natakot magpa-opera, hiniling ko na lang sa Diyos ang tulong na samahan niya ako sa oras kung kailan ako isasalang sa operasyon. Nung nandun, pinaliwanag sa amin ng doktor, kahit bumili ka ng mamahaling gamot, hindi maaalis yung gallbladder, sabi sa amin. Kaya ako na-operahan noon sa gallbladder ko, tsaka si Sanatres. Ang pagbabago sa nung na-operahan ako, malaking bagay na wala sa, siyempre nabawasan yung laman loob ko. Humina ako, pag na-operahan ka daw, nalagyan ka anesthesia, medyo nakakalimutin. Yun ang sa naging problema sa akin. Tsaka nabago sa akin, hindi ako nakakakain ng mga karne. Yun namang pangalawang operasyon ko. Kung nagpa-check up ako, nung nalaman kong meron akong kiyawa, or cancerous pala yun, yun ang sabi. Nung nalaman kong ganun, umiyak lang ako sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, panibago na naman ito. Salamat sa Diyos. Alam ko, hindi niyo bibigay kung hindi ko kaya. Mga 2 weeks lang yun. Inasikaso na ng mister ko, admit kagad ako. Kaya nang sinasabi kong pinakamahirap na pinagdaanan kong operasyon. Para bang ano na yung hinga ko, mawawala na. Di pumikit na ako dahil hinang-hina na ako. Sabi ko, Diyos ko, Panginoon, bahala na po kayo sa akin. Awa tulong ng Diyos nung natapos. Yun, nakita ako ng mister ko nung inilabas. Pero talagang mahirap dahil talagang hindi ako nakakilos ng almost 3 weeks, salamat sa Diyos na medyo bumaba na siya. Hindi totally pa nasa tamang baba, pero at least may pagbabagong pagbababa. Pero wala na po akong ininom na gamot noon. Sa Diyos ako talaga humingi ng awa, ng kagalingan. Awa tulong ng Diyos hanggang ngayon. May isa pang pagsubok kasi hindi na nakakaaninag to eh. Kailangan operasyon eh. Pero para sa akin, hindi bibigay sa akin ito kung hindi ko kakayanin. Yun ang aking hinaharap sa ngayon. Pero salamat sa Diyos. Mawalan man ako ng mata, alam ko yung araw na nanatili sa isip at puso ko. Ang nakita kong epekto, lalo na sa mga anak ko. Unang-una siyempre, nalungkot sila, pero natuto sila na gumawa sa bahay. Mahal naman nila ako, pero mas nakita ko yung care nila sa akin sa ngayon dahil sa daming pagsubok na daanan ko. Salamat sa Diyos at binigyan niya ako ng lakas. Para po sa akin, ito ang pinaka-the best. Magtiwala tayo sa Diyos. Ano man ang dumating na pagsubok, kailangan natin tanggapin at ngitian natin. Dahil alam natin na ang Diyos hindi tayo pababa. Tsaka hindi bibigay sa akin po ng Diyos kung hindi ko kaya. Salamat sa Diyos na kaya ko lahat yun. Sabi ko nga sa Diyos, kung ako'y kukunin, gusto ko yung nararapat sa Kanya. Kasi ang bait ng Diyos sa amin. Ang daming pagsubok sa akin na talagang nakita ko ang paggawa ng Diyos sa amin. Magtumibay tayo, kumapit tayo sa Diyos. At higit sa lahat ng bagay, sa Diyos natin idain. May sakit ka, may problema ka, nawala sa iyo sa mahal sa buhay. Magmanikluhod tayo sa Diyos at siya ang gagalaw at gagawa para makaya natin lahat. Sobrang saya ko. Kahit maraming pagsubok na dumarating sa amin, napakasaya ko kasi alam niyo po kung bakit. May Diyos ako sa puso, may Diyos kami sa puso, hindi kami pinapabayaan. Sa oras na kailangan namin maliit na bagay hanggang sa malaking bagay, nagkakaloob sa amin. Ipagtiwala sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Kahit mahirap, huwag susuko, laban lang.